Si Chagoro Yoshio ay isang pangit na salaryman na naniniwalang wala nang mas sasama pa sa buhay niya. Pero isang araw, binigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli sa ibang mundo. Sa sobrang pagka-bitter at pabirong pagtrato sa sitwasyon, pinili niya ang pinakapangit na stats, at naging parang anime version ni Keso, na wala ang lahat ng tsansa niyang makahanap ng babae. Dahil sa sobrang kapangitan ng itsura niya, napilitan si Chagoro na mamuhay ng mag-isa sa kanyang second life. Pero hindi pa dito nagtatapos ang mundo para sa kanya, dahil palihim siyang binigyan ng system ng God-level hidden skills, kaya kahit wala siyang itsura, naging isang epic fighter siya. Hindi ito exaggeration, maaaring si Chagoro Yoshio ang may pinakapangit na mukha sa kasaysayan ng anime. O sa tingin niya, ganoon siya, isa siyang salesman na hindi nirerespeto ng mga katrabaho niya, dahil sa itsura niya. Pero kahit ganoon, ginagawa pa rin niya ang lahat para mabuhay ng marangal. Isang araw, habang sakay ng tren, bigla siyang inakusahan ng isang batang babae ng panggagahasang hindi naman niya ginawa. Kahit inosente siya, binugbog siya at itinapon palabas ng tren, dahil lang sa mukha niyang parang manyak. Hindi doon natapos ang bangungot, isinampa pa siya ng kaso ng babae, kaya napilitan siyang humarap sa korte. Alam niyang walang maniniwala sa kanya dahil lang sa hitsura niya, kaya umamin siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Dahil dito, natanggal siya sa trabaho at tuluyang nalugmok sa pinakamasahol na midlife crisis. Pagkalipas ng ilang taon, nahuli rin ang babae na umakusa sa kanya, lumalabas na marami na pala siyang nilokong lalaki gamit ang parehong modus para makapangikil ng pera. Pero kahit na napatunayan ang katotohanan, walang nagbago sa buhay ni Chagoro. Patuloy siyang nagdusa sa trauma at tuluyang naging hikikomori, nakakulong sa loob ng apartment. Naubos ang lahat ng ipon niya, pati ang pamana ng kanyang mga magulang. Ang tanging pinagkakaabalahan na lang niya ay ang pagbabasa ng mga balita online tungkol sa kapwa niyang naghihirap at nawawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang walang magawa, napadpad si Chagoro sa isang artikulo online na nagsasabing, kung susubukan mo ang sketchy ritual na ito, maaari kang madala sa isang AI world. Dahil wala na siyang ibang mapagkaabalahan sa buhay, sinubukan niya ito, at laking gulat niya, gumana ito. Biglang lumabas ang isang screen sa kanyang computer na may mensaheng, pindutin ang next button kung gusto mong magsimula ng bagong buhay. Pero may babala, kung gugustuhin niyang makabalik sa dating mundo, kailangan niyang isakripisyo ang kalahati ng natitirang buhay niya. Sa una, inakala ni Chagoro na baka isa lang itong virus, kaya nilaro niya ito ng pabiro, iniisip na pwede naman niya i-reset ang kanyang PC pagkatapos. Pero nang pindutin niya ang next button, lumabas ang panibagong interface na humihingi ng personal information. Ang default age ay nakaset na agad sa 16 years old, at ang tanging pwede niyang baguhin ng malaya ay ang itsura niya. Karamihan ng tao ay syempre pipiliing itaas ang looks stat sa maximum level, pero hindi si Chagoro. Imbes na tumaas, nag-input siya ng -255 sa kanyang look stat, kaya't binigyan siya ng system ng 13,000 points bilang kapalit sa pagpili ng sobrang pangit na itsura. Pwede sana niyang gamitin ang mga puntos na ito para i-boost ang base stats niya tulad ng strength, defense, agility, o magic, pero hindi niya ito ginalaw. Iniwan lang niyang walang laman, may isa pang option, isang special notes field kung saan pwede kang magdagdag ng custom traits para sa character mo. Dito, nagsimulang magsulat ng mga absurdong kondisyon si Chagoro, income rate, 0.00001%, kapag nakahawak siya ng babae, mawawala ang 10% ng kanyang max HP, kapag nagkaroon siya ng intimate contact sa babae, mamamatay siya agad, dudurugin siya ng system. Dahil sa sobrang negatibong traits na nilagay niya, automatic siyang binigyan ng system ng dagdag A, 0.000% overall stats, at ang bonus parameter niya ay umabot ng 1,000,000,000 puntos, literal na overpowered kung na-allocate niya lang sana. Pero bago pa man niya mailagay ang mga puntos sa stats, naubos ang oras at bigla siyang na-teleport sa bagong mundo. Nang hindi nadadala ang kahit isang benepisyo mula sa ginawa niyang settings. Bro, seryoso, hindi ko na alam paano isusulat ang susunod na nangyari. Sobrang nakakatawa, mas mabuti pang panoorin niyo na lang ang clip mismo para sa buong karanasan. Si Chagoro Yoshio ay na-shock nang matuklasan niyang ang biro lang na ritual na ginawa niya ilang segundo ang nakalipas ay naging brutal at katawa-tawang realidad. Nagising siya sa isang bahay na may kasama pang 2 babae at isang lalaking may 6-pack abs. Ang mas nakakagulat, walang suot na damit ang 2 babae, kaya't nagkasipon ang mga ito.
Nagpakabayani ang lalaking may abs at hinubad ang damit para ibigay sa isa sa kanila. Sumunod si Chagoro at hinubad din ang kanya, pero agad tumanggi ang isa pang babae, dahil halata naman kung bakit, sa itsura pa lang niya. Nagpakilala ang lalaki bilang CJ, parehong 16 years old din tulad ni Chagoro sa mundong ito, habang ang dalawang babae naman ay sina Rizu at Sika. Nang si Chagoro na ang nagpakilala, walang naniwala sa edad niya, wala kasing 16 na ganon kapangit ang hitsura. Sinubukan pa rin siyang i-cheer up ni Sika at nagtanong kung lahat ba sila ay dinala sa mundong ito matapos gawin ang ritual na nakita nila sa internet. Nang magkwentuhan sila, nagmatch ang kanilang mga kwento, kaya napagtanto nilang totoo nga, na transport sila sa isang EAYK world. Habang pinaplano ni na CJ at ng mga babae ang susunod nilang hakbang, tahimik na lumayo si Chagoro, walang intensyong makipagkaibigan. Pero dahil wala siyang pantalon, naghanap siya ng damit sa loob ng wardrobe. Doon niya nakita ang isang gold coin, ngunit nang subukan niya itong kunin, agad itong naglaho, naisip niyang epekto ito ng pinili niyang 0.00001% income rate. Lumapit si CJ para makipag-socialize kay Chagoro at magkasama nilang inikat ang bahay, kung saan natuklasan nila ang maraming gamit na makakatulong sa kanilang survival. Bilang natural leader, iminungkahi ni CJ na pantay-pantay ang hatian sa mga resources. Laking gulat ng lahat nang biglang umangkop ang sukat ng mga damit sa katawan ni Chagoro, patunay na may magic nga sa mundong ito. Napansin din nila na pwedeng hatiin ng patas ang lahat ng gamit, maliban sa gold coins, 7 lang ito, at 4 silang tao. Naghinala si Rizzo na baka may nauna nang kumuha, agad kinutuban si Chagoro na siya ang pagbibintangan, kaya nagdesisyon siyang huwag na lang kumuha ng kahit anong gold coin, para maiwasan ang gulo at di na siya masisi ng grupo. Nagatubili si Sika dahil alam niyang hindi patas kay Chagoro, pero bigla siyang pinutol ni Sika mismo at sinabing wala namang naiambag si Chagoro sa paghahanap ng mga gamit, kaya hindi siya karapat-dapat sa gold coins. Siyempre, mali ang paratang na iyon, pero hindi na pinatulan pa ni Chagoro, imbes na makipagtalo, mahinahon niyang tinanong si CJ kung pwede ba niyang makuha ang axe kapalit ng hindi niya pagkuha ng gold coin share. Ang problema, ang axe ang pinakamahusay na sandata sa kanilang 4, kaya walang pumayag sa kasunduan. Si C, na mula pa kanina ay maayos ang pakikitungo kay Chagoro, aksidenteng natawag siyang selfish, pero agad binawi at sinabing ang sarili niya talaga ang tinutukoy. Ipinaliwanag niya na sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang mahiyain at makasariling tao na hindi sinasadyang makaperwisyo sa ibang tao, kaya naman ngayon ay ginagawa niya ang lahat para magbagong buhay. Sa tingin niya, si Chagoro ay ganoon din, isang tahimik at mailap na tao, pero kahit ganoon, hinikayat pa rin niya si Chagoro na magtulungan sila upang mapagtagumpayan ang mundong ito. Sa huli, hindi nakuha ni Chagoro ang axe at sa pamamagitan ng patas na larong bato-bato pick, ang nakuha niya ay ang wooden club, ang pinakapangit na sandata sa kanilang lahat. Bago sila lumabas ng bahay, inilahad ni Si ang kanyang kamay para makipagkamay sa lahat, pero tumanggi si Chagoro. Ayaw niyang magkaroon ng koneksyon sa kanila dahil alam niyang magiging gamit lang siya balang araw. Gayunpaman, sumama pa rin siya pansamantala habang ang grupo ay nagpasya ng maglakad patungo sa pinakamalapit na bayan, pero may lihim siyang plano na iwan sila sa gitna ng biyahe, nais niyang mamuhay ng solo sa bagong buhay na ito. Habang papalabas na sila, binuksan ni Sika ang pinto, ngunit bigla siyang napaatras sa gulat, may maliit na monster sa harap nila. Tumakbo siya patalikod habang si Si ang unang humarap dito. Isang hampas lang niya, napatay agad ang halimaw, kaya napahanga si Chagoro sa bilis at talas ng reflexes ni Si, hindi lang pala siya matalino, alam din niya kung kailan at paano gagalaw. Sa kasamaang palad, hindi lang pala iisang monster ang kaharap nila, isang buong grupo ito. Dahil sa kagipitan, kinailangan nilang gumalaw agad. Agad na hinati ni Si ang grupo, isinama niya ang isa sa mga babae sa harap para lumaban, at inutusan naman si Sika na gumamit ng bow habang si Chagoro ang magbibigay ng support sa likuran. Sumugod si Si sa laban ng buong tapang, at habang pinapanood siya ni Chagoro, hindi niya maiwasang magtaka kung paano nasabi ni Si noon na isa siyang mahiyain. Ang mga ipinapakita nitong katangian ngayon ay kabaligtaran ng pagiging mahiyain, matapang, mabilis, at laging handang lumaban. Samantala, hirap na hirap si Sika sa paggamit ng kanyang bow, hindi niya maayos ang pagkabit nito at pati ang paglalagay ng arrow ay sablay. Kung hindi dahil kina CJ at sa isa pang babae na hawak ang frontline, matagal nang natalo ang buong team na ito sa bagong mundong kanilang kinasadlakan.
Sa isang punto ng laban, nakalusot ang isa sa mga halimaw at nakapasok sa loob ng bahay. Sumigaw si at sinigawan si Chog-Oro na siya na ang lumaban, pero kahit iyon, hindi niya makayang gawin. Nakipagbuno si Chog-Oro sa halimaw pero wala siyang lakas, kaya't pinilit niyang tumakbo, ngunit wala nang matatakbuhan. Doon niya naunawaan ang ugat ng problema, kahit sa bagong buhay na ito, ganito pa rin siya dahil hindi niya nailagay ng maayos ang kanyang bonus stats bago maghating gabi. Kaya halos wala siyang lakas ngayon, sa gitna ng takot, pinilit niyang labanan ng halimaw. Matapos ang matinding habulan at pakikipagbuno, nakapalo siya ng isang malakas na tama at namatay ang halimaw. Biglang lumabas ang system notification, level 31 na siya. Nakita niyang may nakuha siyang panibagong bonus points, at sa pagkakataong ito, may sapat na siyang oras para i-allocate ng maayos ang lahat ng stats niya. Narinig niya ang isa pang babae na sumigaw, nag-level up din ako. At maging si ay nag-upgrade rin, napansin niya na hindi niya nakikita ang system ng ibang tao, kaya lahat ng desisyon niya ay kailangang siya lang ang gumawa. Ngayon na marami na siyang bonus points, in-upgrade niya ang lahat ng kanyang abilities, lahat umabot sa milyong halaga. Pagkatapos nito, lumabas sa screen ng system, "You have reached the stage of the Absolute God." At sa puntong iyon, isang ganap na Diyos ang isinilang. Halos hindi na siya makapaghintay na subukan ang bagong lakas niya. Nakakita siya ng isang monster sa tabi niya, kaya tinapak lang niya ito ng daliri, at bigla itong nawala, lumipad sa langit na parang alikabok. Gulat na gulat si Chog-Oro sa kanyang kapangyarihan ngayon. Napansin niyang nahihirapan pa rin si Sika sa kanyang bow, kaya't nagpa siya siyang tulungan ito. Alam niyang hindi siya nakikita ni Sika bilang malakas dahil sa itsura niya, kaya't nagkunwari siyang nadapa at nagmamakaawa kay Sika na ang bow daw ay tumutawag sa kanya at baka pwedeng siya muna ang humawak. Sa pag-aalinlangan, ipinahawak ito ni Sika sa kanya, at sa mismong sandaling hawak na niya ito, naset niya agad ng perpekto ang bow, isang palatandaan ng kanyang bagong lakas bilang isang absolute god. Nagulat si Sika at agad siyang nagtanong kay Chog-Oro kung miyembro ba siya ng archery club noong past life nila. Tinanong din niya kung kailangan ba ng arrow para magamit ang bow, at dahil gusto ring subukan ni Chog-Oro ang kakayahan niya sa pana, humingi siya ng isa. Nang pakawalan niya ang arrow, lumipad ito paitaas papuntang langit, akala niya, palpak ang tira niya. Pero sa pag-abot nito sa kalangitan, biglang lumitaw ang isang magic circle at sunod-sunod na nagsimulang mamatay ang lahat ng halimaw sa lupa. Isa-isang naglaho ang mga ito, at si Sika ay natulala habang pinapanood ang nangyari. Sabay tanong, sino ka ba talaga? Mabilis siyang nagsinungaling at sinabing totoong miyembro nga siya ng archery club noon. At tulad ng inaasahan mula sa isang knave na babae, tinanggap agad ni Sika ang paliwanag ng walang pagdududa. Nagulat pa si Chog-Oro na ganoon lang kadaling naniwala ito. Nang hilingin ni Sika na isauli ang kanyang bow, ibinalik naman ito agad ni Chog-Oro. Pero hindi pa tapos ang laban, may mga halimaw pa ring natitira. Kaya tumakbo si Sika upang tumulong, at sinabi ni CJ sa kanya na magbigay ng cover support. Inihanda niya ang kanyang arrow, pero sobrang taas ng pagkakabaril niya kaya wala itong tinamaan. Pati ang mga halimaw ay tila nagtaka kung paano siya naging ganoong kakulelet. Nakita ni Sina walang silbi si Sika sa laban kaya inutusan niya na lang ang isa pang babae na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nagpatuloy ang labanan habang ubos naman ng ubos si Sika ng mga arrow, ni isa wala siyang napatay. Labis ang pagkadismaya niya sa sarili dahil pakiramdam niya ay pabigat lang siya sa grupo. Nakita ito ni Chog-Oro kaya naisip niyang tumulong ng palihim. Bumili siya ng arrows para kay Sika gamit ang system, at palihim na inilagay ang mga ito sa likod niya. Tinawag niya ang pansin ni Sika at nagkunwaring nagpakita lang ang mga arrows sa ere. Tuwa naman si Sika at agad itong pinulot, pero tulad ng dati, binanat ulit ng sobrang taas ang tira, wala pa ring tinamaan. Sa huli, natapos din ni CJ at ng isa pang babae ang laban, at agad tumakbo si Sika patungo sa kanila, tuwang-tuwa na nanalo sila. Nagpa siya ang buong grupo na ituloy ang paglalakbay papunta sa bayan, ayon sa orihinal nilang plano. Sumunod na rin si Chog-Oro, wala rin naman siyang ideya kung saan siya pupunta kung mag-isa siya. Sa wakas, narating nila ang isang kaharian, at ang lugar ay tunay na kahanga-hanga. Ito ang unang kingdom na napuntahan nila sa bagong mundong ito, at sobrang ganda ng tanawin. Pagkatapos ng matinding stress mula sa reincarnation at laban, gutom na silang lahat. Kaya ang una nilang pinuntahan sa lungsod ay isang restaurant. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng hamburger restaurant,
at masiglang ay nalalayan ni Sika ang lahat papasok para kumain. Sa puntong iyon, napagdesisyonan ni Chagoro na oras na para iwanan ang grupo. Tahimik siyang naglakad palayo papunta sa ibang bahagi ng kaharian, iniisip kung anong landas ang gusto niyang tahakin sa bagong buhay na ito. Gutom na siya at wala ng pera, ubos na ang pondo ng buong grupo. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na hayop sa gilid ng daan. Gusto niya itong haplasin, pero bigla siyang napatigil, naalala niya ang rule na siya mismo ang nag-set bago siya ma-reincarnate, bawat beses na hahawak siya sa babae, mababawas ang 10% ng kanyang HP. Hindi naman ito babae, sabi niya sa sarili, kaya hinaplos niya ang hayop. Habang naglalaro sila, bigla siyang narinig na tinawag. Si Sika pala yun, lumapit ito at sinabing alam niyang wala na siyang pera, isang biro na pagod na si Chagoro na marinig, pero binigkas pa rin ni Sika na may ngiti. Sabay abot ng isang hamburger na binili raw niya bilang pasasalamat sa pagtulong niya sa Bao noong nakaraan. Naalala ni Chagoro na tinulungan nga niya ito, at dahil gutom na siya, tinanggap niya ang hamburger. Sa kasamaang palad, nadikit ang kamay niya sa kamay ni Sika, at biglang nag-trigger ang rule sa system, isang matinding energy surge ang tumama sa kanya, halos mawalan siya ng control sa katawan. Natumba siya sa lupa at tumalsik ang hamburger sa pader. Galit si Sika sa kanya dahil nasayang ang pagkain, pero mas inaalala ni Chagoro ang nawalang HP. Alam niyang hindi siya pwedeng hayaan lang itong magalit, kaya ginamit niya ang ilan sa salesman skills na hinasa niya noong past life. Sinabi niya kay Sika na, "Pasensya na, ang ganda mo kasi, kaya nanginginig ang kamay ko." Nagulat si Sika at tila napahanga sa sagot, kaya binigay pa niya ang ikalawang hamburger na sana ay para sa hapunan niya. Tumanggi si Chagoro sa una, pero pinilit siya ni Sika, sabay sabing, "Wala ka namang pera, di ba? Tsaka tinulungan mo rin ako sa mga arrows, kaya masaya niyang tinanggap ang pagkain." Dumating na rin ang iba at inanyayahan silang magpatuloy sa paglalakbay, bagamat wala na talagang interes si Chagoro na manatili sa grupo, alam niyang totoo at mabait si Sika, kaya gusto muna niyang suklian ang kabutihang loob nito, na pagdesisyonan niyang manatili muna sa kanila, kahit sandali lang, hanggang mabayaran niya si Sika sa ginawa nitong kabutihan. Ngayon ang tanong, paano nga ba mabubuhay ang isang makapangyarihang bayani na hindi pwedeng humawak sa babae? Pagkatapos ng mga pangyayari, pumunta si Sika sa isang tindahan para bumili ng mga palaso dahil mabilis siyang maubusan. Paulit-ulit siyang humihingi ng dagdag sa shopkeeper, sinasabing mayaman naman siya at kayang-kaya niyang bayaran ang mga ito. Ngunit sinabi ng tindero na puno na ang kanyang bag. Kasama niya si Shigeru Yoshioka na gustong tumulong sa kanya, pero hindi niya masabi na kaya niyang gumawa ng mga palaso kahit kailan niya gusto. Tinanong ni Sika si Shigeru kung wala ba siyang bibilhin, pero agad din niyang sinagot ang sarili niyang tanong nang maalalang wala itong pera. Paglabas nila, dumating sina Seiji at ang iba pang mga loli matapos makahanap ng matinong matutuluyan para sa gabi. Sinabi ni Shigeru na sa parke na lang siya matutulog dahil wala naman siyang pambayad, pero sinabi ni Sika na siya na ang magbabayad ng kwarto nito. Pilit siyang tinanggihan ni Shigeru, pero ginamit ni Sika ang pagiging babae niya at tinanong kung ayaw ba nitong bayaran ng isang babae ang kwarto niya. Hindi na nakasagot si Shigeru dahil hinayla na siya ni Sika habang hawak ang kamay nito, pero dahil sa damit lang siya nahawakan, hindi siya nasaktan. Kinagabihan, napaisip si Shigeru na hindi siya pwedeng manatili roon ng matagal dahil baka lalo lang siyang malubog sa utang kina Sika at sa iba pa. Nagdesisyon siyang humanap ng paraan para kumita kahit may limitasyon siya na 1/1000th lang ng kita ang pwedeng makuha. Bigla siyang nakaisip ng ideya, kinabukasan, nagising sina Seiji at ang iba pa na may masasarap na cookies at pagkain sa lamesa. Sinabi ni Shigeru na tulungan siyang kainin ang mga ito dahil hindi niya kayang ubusin mag-isa. Tinanong nila kung paano niya nakuha ang lahat ng iyon gayong wala naman siyang pera. Sagot ni Shigeru, gumamit siya ng teknik para gustuhin ng mga tao na bigyan siya ng kapalit. Pero ang totoo, gumawa lang siya ng mga palaso mula sa mga patpat at ginamit ang barter system para ipalit ito sa pagkain imbes na pera. Sinabi ni Sika na hindi niya kailangang mamaalamos dahil lang sa wala siyang pera, dahil palagi naman siyang handang tumulong. Pero sa isip ni Shigeru, bayad na niya ang utang niya kay Sika kaya wala na siyang dahilan para manatili pa. Pagkatapos nilang kumain, inilabas ni Seiji ang mapa at sinabi na kailangan na nilang magsimulang kumuha ng quests para kumita ng pera. Napansin niya na walang pera o loot na nalaglag mula sa mga halimaw na nilabanan nila kahapon,
kaya plano niyang suriin ang isang kuweba na malapit lang. Namangha si Shigeru sa kakayahan ni Seiji sa pagdedesisyon, nang biglang dumating ang isang rugged na lalaki at nag-alok na siya raw ang magiging guide nila papunta sa kuweba. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Kaioshiro at sinabing isa rin siyang reincarnated tulad nila. Nagulat siya nang makita ang pangit na mukha ni Shigeru, pero agad niyang tinanong kung lahat ba sila ay mga bago pa lang. Tumayo agad si Seiji para kausapin ito habang nananatiling alerto. Pagkatapos ay inilabas ni Kaioshiro ang ilang green cards mula sa bulsa niya, sinabing ito raw ay item na makikita sa unang log house at nagbibigay ito ng full discount sa inn kapag ginamit. Nataranta si Seika nang marinig iyon dahil hindi nila nakuha ang mga card, pero sinabi ni Kaioshiro na pwede pa rin siyang makakuha ng full refund kahit ngayon lang niya ipapakita ang mga card. Inalok niya ito kay Seika at agad niya itong kinuha, bagay na ikinagulat ni Seiji dahil hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala kay Kaioshiro. Ganoon din ang iniisip ni Shigeru, sa tingin niya imbes na gabay, isa itong taong nananamantala sa mga baguhan. Iniisip niyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kung magkaberya man, at sa ngayon ay hinayaan niyang si Seiji ang magdesisyon. Timbangin ni Seiji ang mga posibleng panganib at benepisyo, at sa huli ay pinili niyang kunin si Kaioshiro bilang guide nila dahil kailangan nila ng impormasyon at mabilis na paraan para mag-level up. Sa ganoon, pinangunahan ni Kaioshi ang grupo papunta sa kuweba at hindi nagtagal ay dumating ang isang grupo ng mga goblin. Agad na nagpaputok si Seika ng mga palaso sa kanila, pero wala ni isa man ang tumama. Nadismaya si Shigeru at sinabi ni Kaioshiro kay Seika na isipin niyang bawat palaso ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yen bago ito iputok. Kahit na ipinagmamalaki ni Seika ang kanyang kayamanan, dahil sa pag-iisip ng mataas na halaga ay naging mas maingat siya sa pagtira at sa wakas ay nataman niya ng tama ang isang goblin. Nagpatuloy sila sa paglalakad pagkatapos nito at nagulat si Shigeru na si Kaioshiro ay mukhang maayos talagang guide. Pagkatapos nito, tinuruan ni Kaioshiro ang lahat kung paano gamitin ng maayos ang kanilang mga sandata, ngunit si Seika ay muling bumalik sa dating gawin ng walang pakundangang pagpapaputok ng mga palaso. Tinanong ni Kaioshiro si Shigeru kung hindi ba siya mag-e-ensayo, at sagot naman nito ay wala pa siyang angkop na skill sa ngayon. Naiintindihan ni Kaioshiro na mahirap mag-level up gamit ang staff bilang sandata, pero sinabi niyang huwag mawala ng pag-asa si Shigeru dahil ang ultimate skill ng staff ay sobrang astig. Alam na ito ni Shigeru dahil noong pumunta siya sa kagubatan para gumawa ng mga palaso, nakasalubong niya ang isang higanteng orc at sinubukang gamitin ang pinakamalakas niyang skill. Ngunit binalaan siya ng system na kapag ginamit niya iyon, lahat sa loob ng 200 kilometro radius ay mabubura at mahigit 1.5 milyong tao ang mamamatay. Kaya agad niyang kinansela ang skill, gayunpaman, sinabi ni Kaioshiro na dapat ay aktibo siya sa battlefield, kung hindi ay mapipilitang magretiro tulad niya. Nagsimula siyang magkwento na dati siyang kabilang sa isang mercenary group, pero habang ang kanilang leader ay naging isang hari, siya naman ay naiwan at napilitang magretiro. Pinuri niya ang hari, sinabing ito ay nasa level 80 at lahat ng stats nito ay lampas 160, ngunit para kay Shigeru ay napakahina pa rin yun. Pagkatapos nito, narating din nila ang kuweba na mukhang sinaunang guho, at lahat ay sabik na itong pasukin maliban kay Seika na natakot. Ngunit nang makarating siya sa loob ng kuweba, naging curious siya sa mga limestone spikes at nagtatampo nang sabihan siya ni Kaioshiro na lumayo dahil delikado ang mga ito. Naisip ni Shigeru kung bata nga ba talaga si Seika, at tinanong siya ni Seiji sa mas maayos na paraan. Una niyang inamin na 30 taong gulang na siya sa dating mundo, at sinabi naman ni Seika na siya ay 17 taong gulang sa totoong buhay at naghahanda para sa kolehiyo. Habang nagsisimula si Seiji na pag-usapan ng pag-aaral ni Seika, napagtanto ni Shigeru na matalino rin si Seika pagdating sa academics. Pagkatapos noon, lumaban sila sa mga monster bats at nakarating sa boss room kung saan natutunan din sa wakas ni Seika ang kahalagahan ng pag-iisip muna bago kumilos. Sinabi ni Kaioshiro kay Seika na hindi siya dapat pumasok sa boss room dahil siguradong mamamatay siya sa lagay niyang iyon, kaya umatras si Seika. Nagdesisyon si Seiji na tapusin na ang araw at nagpasalamat kay Kaioshiro sa tulong, at sinabi naman nito na magiging magaling siyang leader. Ngunit bago sila bumalik, sinabi ni Kaioshiro na may espesyal na event siya para sa mga baguhan at dinala niya sila sa isang conference room para magdaos ng party. Ipinahayag niya na may isa pang summoned person na lumikha ng ligtas na lugar na iyon kung saan walang monster o magic ang makakapasok,
at sa loob nito ay may mga chips at inumin. Kaagad na ginamit ni Shigeru ang poison detection skills niya at nalaman na may sleeping drug sa gilid ng mga lata. Buti na lang at sapat ang pag-iingat ni Seiji kaya tinanggihan niya ang alok. Pero nang magkunwaring malungkot at depressed si Kyoshiro, humingi ng paumanhin si Seiji sa pagdududa niya sa pagiging totoo nito. Pumayag siyang maki-celebrate at bahagyang nadismaya si Shigeru sa sobrang kabaitan ni Seiji. Habang nagsimula ng kumain at uminom ang lahat, nagpa siya si Shigeru na ilihis ang atensyon ng mga kasama sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan para makapag-cast siya ng antidote magic sa kanila. Tinanong niya kung ano ang mga ginawa nila bago sila mapunta sa mundong iyon, at agad na bumigat ang atmosphere sa silid. Naisip ni Shigeru na lahat sila ay tumakas mula sa dati nilang buhay, pati na rin siya. Ngunit nagpas siyang magbukas si Seiji tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niyang tumigil siya sa pag-aaral dahil nagsawa siya sa lahat at nagtayo ng sarili niyang kumpanya na tinawag na Success Life. Naalala ni Shigeru na minsan siyang pumunta sa kumpanyang iyon para mag-sales pitch at hawig kay Seiji ang CEO noon. Lumabas na naalala rin siya ni Seiji dahil malaki ang naging epekto niya rito. Kahit hindi niya binanggit ang pangalan, inilahad ni Seiji na may isang salesman na dumating sa kanya kahit walang appointment at tinangkang ibenta ang isang mamahaling kopir. Tinangka niyang tumawad ngunit sinabi ng salesman na papangitiin niya siya at hindi siya bibiguin. Sinabi rin nito na mag-relax lang siya dahil siya ang CEO. Dahil sa mga salitang iyon, hinayaan ni Seiji ang kanyang mga empleyado na pamahalaan ang kumpanya. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang kumpanya at naging maayos ang lahat. Ngunit dumating ang panahon na pinili niyang palitan ang lahat ng empleyado ng AI at doon nagsimulang malugi ang kumpanya. Need-press siya at naramdaman niyang nasayang niya ang oportunidad na ibinigay ng salesman sa kanya. Kaya naman nang makarating siya sa mundong ito, nangako si Seiji sa sarili na hinding-hindi na siya muling bibaygo ng kahit sino. Bigla niyang isiniwalat na ang pangalan ng salesman ay Shigeru rin. Ngunit nagkunwari ang matabang lalaki nating bida na hindi siya ang salesman na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting nakatulog ang lahat dahil sa gamot, at dinala ni Kyoshiro ang kanyang grupo ng mga siga upang kunin sila. Ngunit nagpapanggap lang si Shigeru na tulog upang magkaroon ng pagkakataong labanan ang mga ito sa tamang oras. Sinimulan ng mga siga na gapyusan ang bawat isa, at sa mismong sandaling aaksyon na si Shigeru, biglang bumangon si Seiji at sinabing huwag sasaktan ang kanyang party. Hindi siya sineryoso ni Kyoshiro dahil alam niyang hirap nang tumayo si Seiji, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ituloy ang ginagawa. Hindi magamit ni Shigeru ang kanyang mga abilidad dahil ayaw niyang madamay si Seiji sa kaguluhan. Pero sa kabutihang palad, sinubukang makipagsuntukan ni Seiji sa mga siga pero itinapon lang siya sa pader. Sinabihan ni Kyoshiro ang kanyang mga tauhan na huwag sasaktan ang produkto para hindi bumaba ang halaga, at nagalit si Seiji sa narinig. Sinabi niyang ang mga taong napunta sa mundong ito ay mga wasak na ng buhay, at nang magkaroon sila ng pangalawang pagkakataon, may mga tulad ni Kyoshiro na pilit silang ibinabagsak. Sinagot siya ni Kyoshiro na mag-lecture na lang siya sa mga taong makikinig, at inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon na si Seiji. Napagpasyahan ni Shigeru na oras na para makisali sa laban. Tumalon siya sa mga bandido at pinisa ang mga ito sa ilalim ng kanyang bigat imbes na gumamit ng attack stats. Sinabihan niya si Seiji na isama ang mga babae at tumakas, at siya na ang bahala sa lahat. Pero tumanggi si Seiji na iwan siyang nag-iisa sa panganib. Sabi niya sa mga bandido na huwag silang maliitin dahil kaya niyang pabagsakin ang mga ito sa isang tira lang, pero inakala ng lahat na nagbabluff lang siya. Dumiretso ang mga bandido papunta sa kanya, pero pinigilan sila ni Shigeru sa pamamagitan ng pagtalon-talon, inaabsorb ang mahihinang suntok ng mga ito at dinudurog sila sa ilalim ng kanyang bigat. Inutusan ni Kyoshiro ang kanyang mga tauhan na unahin ang jumping pig, at sinabihan ni Seiji si Shigeru na tumakas dahil siya na ang bahala. Dinumog si Shigeru ng mga siga, kahit na wala naman silang nagawang pinsala, pero biglang may isa sa kanila na ipinasok ang mga daliri niya sa butas ng ilong ni Shigeru. Biglang lumabas ang nakakasilaw na liwanag mula sa kamay ni Seiji habang sinisigawan niya ang mga bandido na umatras bago pa man tumago sa kanilang masasamang puso ang kanyang Light of Truth. Nabigla ang mga ito at tinanong kung anong klase ng skill iyon, at ipinaliwanag ni Seiji na gumawa siya ng isang panata sa kanyang special note na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kaibigan, at kung sakaling gawin niya iyon, siya ay magbabayad.
Dahil sa panatang iyon, nakatanggap siya ng maraming bonus points at inilagay niya ang mga ito sa isang espesyal na skill na naa-activate kapag siya ay nagagalit. Sinabi niya sa mga bandido na ito na ang huling pagkakataon nilang tumakbo palayo, ngunit sabi ni Kai Oshiro, puputulan na lang nila ang kamay nito bago pa ito maka-atake. Nagpa siya si Shigeru na makita kung anong kayang gawin ng atake ni Seiji, kaya't naging panangga siya nito at sinabing kailangan nilang magsanib puwersa dahil mas marami ang kalaban. Ginamit na ni Seiji ang kanyang special skill at nag-transform siya sa isang Super Saiyan form na ni si Goku ay hindi pa raw na-unlock, habang sinisigawan ng mga thugs na magbabayad sila sa lahat ng kasalanan nila. Nataranta sina Kai Oshiro at ang kanyang mga tauhan dahil ngayon lang sila nakakita ng isang taong nag-transform tulad ng ginawa ni Seiji. Interesado rin si Shigeru Yoshioka na makita kung anong klaseng kapangyarihan ang meron si Super Saiyan Seiji. Biglang sumigaw si Seiji ng pangalan ng kanyang susunod na atake at lalo pang lumiwanag ang kanyang kamay. Mabilis siyang sumugod kay Kai Oshiro pero bigla ring huminto, 1 pulgada na lang sana at tatama na ang kamao niya sa mukha ng kalaban. Nagtanong si Kausho kung bakit siya tumigil, at sagot ni Seiji, hindi siya ang dapat humusga, dahil may batas ang bansang ito na siyang dapat managot sa kanila. Alam niyang kaya niyang tapusin ang mga bandido sa isang iglap, pero gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong magsisi at magsimulang muli. Para kay Shigeru, sobrang tanga ng approach na ito at halatang masyadong trying to be lawful good si Seiji, pero pinili niyang huwag siya pigilan. Biglang nagsalita si Kao at sinabing panalo na si Seiji. Ibinaba niya ang kanyang sandata, lumuhod, at tinanggap ang kanyang kaparusahan, at naniwala naman agad ang inosenteng si Seiji. Habang papalayo na siya, sinabi niya kay Kai Oshiro na hindi niya ito mapapatawad kung muli itong gagawa ng kasalanan. Hindi rin siya binalaan ni Shigeru, kahit alam niyang malaking pagkakamali ang pagtalikod sa isang kaaway. Sinamantala ito ni Kaosha at biglang umatake mula sa likod, pero napasadsad siya sa lupa dahil ginamitan siya ni Shigeru ng rolling technique. Nagalit ang mga bandido at sinipa si Shigeru, pero hindi man lang siya nasaktan. Kalma lang niyang tinanggal ang kulangot sa ilong at pinatalsik ito sa pader, na agad namang sumabog ng malakas. Habang gulat na gulat ang lahat sa pagkawasak ng pader, palihim na itinuro ni Shigeru ang kumikislap na kamao ni Seiji sa direksyong iyon para palabasing siya ang may gawa. Ang problema, pati si Seiji ay hindi rin makapaniwala, kaya nagpa siya si Shigeru na itodo pa ang drama. Sinabi niyang nakita niya mismong ginamit ni Seiji ang kanyang ultimate move, at may bumabang puting lawin mula sa langit na siyang sumabog sa pader. Buong-buo agad ang paniniwala ng mga bandido, kahit si Seiji mismo ay hindi pa sigurado kung totoo iyon. Isa-isang lumuhad ang mga bandido, tanggap ang kanilang pagkatalo. Si Kai Oshiro naman ay umiiyak ng may kasamang sipon habang nanunumpa na hindi na muling gagawa ng masama. Ngunit napagtanto ni Shigeru na hindi pa sapat ang lahat ng iyon, kaya iniutos niya sa mga bandido na pumila para sa kanilang tunay na parusa. Agad na sumunod ang mga bandido, at pagkatapos ay sinabi ni Shigeru Yoshioka kay Seiji na gamitin na ang kanyang special attack sa kanila. Nag-alinlangan si Seiji dahil ayaw niyang saktan ang mga taong aminado ng natalo. Takot na takot din ang mga bandido dahil iniisip nilang mamamatay sila kapag tinamaan ng ataking iyon. Kaya nag-isip si Shigeru ng kompromiso, sinabihan niya si Seiji na sampalan na lang ang mga loko gamit ang kanyang righteous fist upang maramdaman nila ang sakit na dinanas ng iba. Naniwala naman si Seiji, matapos siyang kumbinsihin ni Shigeru na siya lang ang may kapangyarihang baguhin ang mga bandido sa tamang landas gamit ang power of love. Naalala pa ni Shigeru na sinabi noon ni Seiji na ang kanyang kumikislap na kamao ay kayang bumasag sa lahat ng kasamaan, kaya kung ang mga bandido ay nagpapanggap pa rin, masisira sila sa sampal na iyon. Pero kung totoo na silang nagbago, hindi sila masasaktan. Sa gulat ni Shigeru, biglang bumalik si Seiji sa kanyang normal na anyo at sinabing kung nais niyang baguhin ang puso ng mga bandido gamit ang pag-ibig, hindi niya ito magagawa sa anyong Super Saiyan na pinapagana ng galit. Hindi makapaniwala ang mga bandido na may taong ganito katanga, pero sa huli ay pabor pa rin ito sa kanila. May luha pa sa mata si Seiji habang isa-isang sinampal ng may pagmamahal ang mga bandido, at sa bawat sampal ay taos-pusong nagpapasalamat ang mga ito dahil binigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Nang matapos na silang lahat, itinali ni Shigeru ang mga bandido habang buhat ni Seiji ang mga babae papunta sa ligtas na lugar.
Ngunit dahil sa sobrang pagod, bumagsak si Seiji at hindi na natapos ang kanyang ginagawa. Biglang nabuhayan ng loob ang mga bandido at inisip nilang kaya na nilang manalo. Sinubukan pa nilang suhulan si Shigeru at inalok ng mga babae na papayag kahit sa isang pangit na tulad niya, dagdag pa ang malaking bayad. Pero pinili ni Shigeru na ipakita sa kanila na oo, pangit siya, pero hindi siya bastos. Pinigtal lang niya ang mga posas gamit ang lakas at tinakat ang mga bandido, sabay sabing mas malakas pa si Seiji kaysa sa kanya. Wala nang nagawa ang mga bandido kundi murahin siya sa inis, pero wala namang pakialam si Shigeru sa mga sinasabi nila. Maya-maya, na-turn over na sina Kai Oshiro at ang kanyang mga tauhan sa mga awtoridad, at nakatanggap ng malaking halaga sina Shigeru, Seiji, at Seika mula sa bounty na patong sa mga bandido. Tuwang-tuwa ang mga babae sa nakitang dami ng pera, at sinabi ni Seiji na dapat nila itong hati-hatiin ng patas sa isa't isa. Sinabi ni Seika na wala silang karapatan sa pera dahil nawalan sila ng malay sa laban at si Seiji ang dapat kumuha nito dahil siya ang tumalo sa mga bandido. Tinanong naman niya si Shigeru Yoshioka, at sagot ni Seiji na mas matapang pa si Shigeru kaysa sa kanya dahil tinanggap nito ang lahat ng tama para maprotektahan siya. Ayon sa mga babae, si Shigeru ang MVP ng misyon at dapat siya ang makakuha ng pinakamaraming pera. Pumayag si Seiji, pero ayaw ni Shigeru tanggapin ang pera dahil mababawasan pa ito ng point zen na 1%. Sinabi pa niya kay Seiji na may masama siyang ugali na gastusin agad ang pera kaya mas mabuti kung may mapagkakatiwalaan na hahawak nito para sa kanya. Hindi masyadong sang-ayon si Seiji sa ideya, pero nang ipilit ni Shigeru na hindi niya kayang hawakan ang pera, nagboluntaryo si Seika na hawakan ito para sa kanya. Para kay Seiji, hindi magandang ideya na isang padalos-dalos at medyo clueless tulad ni Seika ang humawak ng pera, pero pumayag si Shigeru dahil makakatulong ito para mabayaran ang utang ng loob niya kay Seika kapag umalis na siya sa party. Ilang sandali pa, dinala ni Seika si Seiji sa hamburger place para magpakain ng masarap, at iniisip ni Seiji na ito na ang huling pagkain nila ng magkasama bago siya tuluyang umalis ng walang guilt. Bumalik si Seika na may dalang 2 Happy Meal at tinanong siya ni Shigeru kung sobrang hilig ba niya sa hamburgers. Sabi ni Seika, 2 araw pa lang mula nang unang beses siyang kumain nito at agad niya itong nagustuhan. Hindi makapaniwala si Shigeru na hindi pa siya nakatikim ng burger sa real world noon. Habang kumakain sila, tinanong ni Saicha si Shigeru tungkol sa kanyang stats. Sabi ni Shigeru, boring lang ang kanya. Pero sinabi ni Saicha na baka hindi niya napansin na kapag mababa ang looks, nadaragdagan ang stat points. Nagulat si Shigeru na nalaman din iyon ni Saicha at tinanong kung binawasan din ba nito ang kanyang look points. Sagot ni Saicha, binaba niya ito sa -16, at hindi makapaniwala si Shigeru dahil ang ganda-ganda pa rin niya. Ipinagmamalaki ni Seika na gumamit siya ng special note feature sa welcome screen para humiling na maging maganda, at dahil doon ay na-overwrite ang mababa niyang look stats. Mas lalong nabigla si Shigeru nang malaman na pwede rin pala niyang gawin iyon para maging gwapo, pero huli na ang lahat para sa kanya ngayon. Biglang napansin ni Seika ang isang pusa at tuwang-tuwa siyang sinabi na ngayon lang siya nakakita ng pusa ng malapitan. Naisip niya kung may posibilidad bang lumapit ang pusa sa kanila. Nang sinabi ni Shigeru Yoshioka na puntahan na lang niya ito para haplasin, tinitigan siya ni Seika ng masama. Pero agad din niyang napagtanto na tama naman ang payo nito at sinabi niyang nakalimutan lang niya na kaya na pala niyang maglakad ngayon. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa pusa, kahit medyo clumsy ang kilos niya. Sa tagpong iyon, napansin ni Shigeru ang tunay na sitwasyon ni Seika. Habang sinusubukan ni Seika na haplasin ang pusa, pumunta si Shigeru sa banyo at napaiyak habang iniisip ang pinagdadaanan ni Seika sa totoong buhay. Na-realize niyang baka may kondisyon si Seika na naging dahilan ng pagkaparalisa niya mula pagkabata. Tinatanong niya ang sarili kung wala na nga bang Diyos, pero bigla rin niyang naalala na siya mismo ang Almighty God sa mundong ito. Maaaring hindi niya mabago ang realidad, pero pwede niyang tumulong sa ibang paraan. Sa kalagitnaan ng pag-iiyak niya, kumatok si Saicha sa pinto at nagtanong kung kailangan ba niya ng gamot, pero sinabi ni Shigeru na ayos lang siya. Habang naghihilamos, napagtanto niyang si Seika ay clumsy sa pagkilos at inosente pagdating sa pakikisalamuha, kaya magiging madali siyang target para sa masasamang tao.
Kaya napagdesisyonan niyang manatili sa tabi ni Seika at protektahan siya hanggang sa maging ganap siyang responsable at matatag na babae. Maya-maya, dumating sila sa isang inn at nagpatawag si Seiji ng meeting para pumili ng kani-kanilang job class upang mas maging dynamic ang grupo nila. Inanunsyo ni Seiji na siya ang magiging hero, si Seika ay magiging archer, ang blonde na loli ay magiging mage, at si Shigeru naman ay magiging epic fighter. Hindi masyadong gusto ni Shigeru na may salitang epic sa job class niya, pero tinanggap niya na lang. Biglang nagsalita si Seika at sinabing gusto rin niyang maging hero. Pero nang inalok siya ni Shigeru na siya na lang ang maging epic fighter kapalit niya, agad siyang tumanggi. Sa huli, si Seiji pa rin ang nag-iisang hero ng grupo. Kaya si Seika ay naging mage na lang, at ang loli naman ay piniling maging hunter, habang si Shigeru ay nanatili sa parehong job class. Pagkatapos nilang bumili ng mga bagong gamit, nagpa siya si Seiji na lumipat na sa pinakamalaking lungsod sa rehiyon. Pero bago iyon, nagtakda muna siya ng budget para sa snacks, dahil alam niyang magastos si Seika pagdating sa pagkain. Matapos ang pagpupulong, pinauwi na ang lahat pero nanatili si Seika upang makausap ang loli girl, na siya niyang unang kaibigan sa mundong ito. Kabado siyang makipag-usap, pero tahimik lang na hiniling ni Shigeru Yoshioka ang tagumpay niya sa puso. Sa wakas, nagkalakas loob si Seika na yayain siyang maglaro ng jump rope, sabay sabing nagpraktis siya para rito. Pumayag naman ang loli at nagpunta sila para magpalit ng damit. Samantala, naalala ni Shigeru kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon ang lahat. Mas maaga noong araw na iyon, habang namimili sila ni Seika, nakita nitong Cole ang isang sandata at gusto niya itong bilhin. Pero pinigilan siya ni Shigeru at sinabing para lang iyon sa mga epic fighter. Pero nagpumilit pa rin si Seika na bumili ng nunchuck. Buti na lang, sa tulong ng lihim na pakikipagkasundo ni Shigeru sa tindero, napilit siyang palitan ito ng isang skipping rope na mas ligtas. Paglabas nila ng tindahan, tinuruan siya ni Shigeru kung paano ito gamitin, at mabilis niya itong natutunan. Pero agad nalihis ang isip niya papunta sa lowly blonde girl, na gusto niyang maging kaibigan kahit hindi pa niya alam ang pangalan nito. Nagbigay si Shigeru ng ilang tips kung paano siya makikipagkaibigan, at doon nauwi ang lahat sa kasalukuyan, kung saan palihim niyang pinapanood ang dalawa habang naglalaro. Mabilis na natuto ang loli sa jump rope kay Seika, pero nang mabanggit ni Seika ang tungkol sa pangalan niya, bigla itong tumigil. Napagtanto ni Seika na talagang ayaw nitong ibahagi ang pangalan niya, kaya sinabi niyang tinawag nila itong Ri, matapos niyang sabihing nadidiri siya kay Shigeru dati. Nanahimik si Ri nang marinig iyon, pero bigla rin siyang bumalik sa pagtalon, at sa huli ay napakataas ng talon niya. Nagulat ang lahat at maya-maya, dagsa ang mga tao sa paligid niya, humihiling na sumali siya sa kanilang party. Sinubukan ni Seika na lumapit sa kanya, pero walang pumansin sa kanya at may isang lalaki pang nagtulak sa kanya. Bigla siyang napaiyak at wala nang nagawa si Shigeru kundi lumapit para tulungan siya. Nagulat ang mga tao sa presensya niya at tinawag siyang halimaw. Pero agad namang sinabi ni Ri na miyembro siya ng kanilang party. Nag-aalala rin siya para kay Seika at ipinaliwanag na gusto lang talaga niyang mapasaya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang trick. Sinabi ni Shigeru Yoshioka kay Ri na sana ay sumagot na lang siya ng maayos dahil mas naging epektibo pa iyon kaysa sa pagtalon niya. Dahil dito, nakaramdam ng matinding guilt si Ri at tumakbong umiiyak. Sa huli, si Shigeru pa ang umalalay kay Seika pabalik sa inn habang pinapatahan siya. Ngunit pagdating nila, nakita ni Seika ang isang sulat mula kay Ri sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Humihingi ito ng tawad at nagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng palayaw. Agad tumakbo si Seika palabas para hanapin siya, pero si Shigeru ay napansin na si Ri ay nakatago lang sa likod ng sulok. Tinawag niya ito palabas at sinabi ni Ri na kailangan nila mag-usap ng pribado. Biro ni Shigeru, huwag sana siyang aidmanda pagkatapos, saka sila pumasok sa kwarto. Doon, biglang nag-flying gravel si Ri bilang paghingi ng tawad. Naguluhan si Shigeru kung bakit siya humihingi ng tawad, pero agad na inamin ni Ri na alam niya ang buong legal name ni Shigeru, at siya rin daw ang dating salesman na madalas ikwento ni Seiji. Nabigla si Shigeru pero pinilit pa rin niyang magpanggap at nagtanong kung bakit niya iniisip iyon. Pinaliwanag ni Ri na pinili niya bilang special ability ang kakayahang makita ang status window ng ibang tao, kaya alam niya ang tunay nilang pangalan, stats,
at maging ang isinulat nila sa special note. Kinabahan si Shigeru at napaisip na nabasa ni Ri ang mga notes niya na nagpapakita sa kanya bilang isang frustrated incel, kaya napa-facepalm siya at tinanong kung ano talaga ang pakay nito. Sinabi ni Ri na may kinalaman ito kay Seika at tinanong siya kung napansin na ba niyang paralisado ang katawan ni Seika sa dating buhay. Sumagot si Shigeru ng oo, at biglang ibinunyag ni Ri na siya ang naging dahilan kung bakit nasira si Seika sa kanyang nakaraang buhay at nandito siya ngayon para tabyusin ang kanyang kasalanan. Naging curious si Shigeru at tinanong kung ano ba talaga ang ginawa niya kay Seika. Ipinaliwanag ni Ri na sa nakaraan, bahagi siya ng isang programa na layuning baguhin ang buhay ng mga tao. Isa si Seika sa mga batang kanilang tinutulungan at totoo raw ang hangarin niyang mapabuti ang buhay nito. Ngunit isang araw, may naganap na pagsabog sa gusaling pinagtatrabahuhan nila, at si Seika ang matinding naapektuhan. Naluha si Ri habang sinasabi niyang hindi niya napigilan ang insidente at hindi niya nailigtas si Seika. Labis niyang pinagsisisihan ang nangyari, lalo na dahil sa mga hindi pagkakaintindihan ng mga taong kasama niya sa proyekto. Kaya upang hindi na maulit ang ganoong pagkakamali, isinulat niya sa kanyang special note na gusto niyang mas makilala pa ang mga tao ng mas mabuti. Naunawaan ni Shigeru Yoshioka na kaya nagkaroon si Ri ng kakayahang makita ang status ng ibang tao ay dahil iyon ang bunga ng nakaraan niyang buhay. Tinanong niya ito tungkol sa programang kinabibilangan niya, at sinabi ni Ri na may kinalaman ito sa artificial intelligence. Agad na alala ni Shigeru ang kwento ni Seiji, na nalugi ang kumpanya dahil sa isang AI program na pumalpak matapos ang isang pagsabog. Nagtanong siya kay Ri kung iyon ba ang tinutukoy niya at tumango si Ri, sabay pag-amin na siya pala ay kapatid ni Seiji. Dagdag pa niya, ganap na nag-iba ang kanyang ugali at personalidad sa mundong ito kaya hindi siya makikilala ng sariling kapatid. Kahit may pagdududa pa rin si Shigeru, sinabi ni Ri na hindi siya makakapagsinungaling dahil iyon ang kapalit ng kanyang special ability. Naniniwala siyang hindi aksidente ang sabay nilang pagdating sa mundong ito, na konektado rin ang kanilang tadhana sa dating buhay. Alam niyang ginagawa ni Shigeru ang lahat para mapasaya si Seika at upang gabayan si Seiji na maging mas mabuting adventurer. Kaya nakiusap siyang tulungan din siya sa hangaring iyon. Sagot ni Shigeru, masyadong puro ang puso ni na Seiji at Seika, at kailangan nila ng suporta upang manatiling ligtas sa mundong ito. Pumayag siyang makipagtrabaho kay Ri, at bilang simbolo ng kanyang determinasyon, bigla na lang nagsakira si Ri, pinutol ang sariling buhok. Naguluhan si Shigeru kung bakit ginawa pa iyon, at paliwanag ni Ri, sinabi raw ni Seika na bagay daw sa kanya ang maikling buhok. Sa ganoon, formal na nabuo ang kasunduan nilang dalawa upang tulungan sina Seiji at Seika. Kinaumagahan, naghanda silang umalis patungo sa capital city at inayos ni Shigeru ang kanilang tagadala ng gamit, isang kakaibang nilalang na mistulang pinaghalong pagong at kambing. Si Ri ang huling dumating at naluha siya nang sabihan siya ni Seika na bagay talaga sa kanya ang maikling buhok. Doon nagsimula ang kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay sinalubong sila ng mga halimaw. Pinabagsak ni Seika ang isa gamit ang ice magic, at nang umatake ang isa pa sa kanya, agad siyang pinrotektahan ni Seiji habang si Ri naman ang sumalo sa likuran. Madali nilang nalampasan ang laban, at ipinakita ni Seika ang kanyang galing bilang magician kay Shigeru, na tahimik na tumango sa paghanga. Abi ni Seiji na dahil palubog na ang araw, dapat na silang maghanap ng lugar para mag-camp, at agad naman itong sinang-ayunan ng lahat. Papunta sila sa lungsod ng Valeria, at dahil gusto ni Seika ng adventure, pinili nilang dumaan sa kabundukan kahit puno ito ng delikadong halimaw at walang mga na matutuluyan. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng isang buwang na puno na sapat para pahingahan sa gabi, at sobrang na-excite si Seika sa ideya. Tinanong siya ni Seiji kung gusto ba niyang mangahoy o mangisda, at buong tapang na sinabi ni Seika na siya ang makahuhuli ng pinakamalaking isda sa ilog, pero sa kasamaang palad, ang sarili niyang robe muna ang nahuli ng kawit niya. Tinanggal iyon ni Shigeru Yoshioka at sinamahan siyang mangisda, pero kailangan nilang maghintay ng isdang kumagat sa pain. Habang naghihintay, nagsimula si Seika na pag-usapan kung gaano siya ka-crybaby at gusto niyang maging mas matured at kalmado. Sinabi ni Shigeru na hindi naman masama ang pag-iyak. Ayon sa kanya, hindi lang dahil sa lungkot umiiyak ang tao, kundi pati na rin kapag napupuno ang puso nila ng emosyon na hindi nila kayang kontrolin.
Naalala niya ang sarili niyang nakaraan habang sinasabi na unti-unting nawawala sa tao ang kakayahang umiyak habang sila'y tumatanda, at kapag nangyari iyon, hindi na sila lumalakas pa. Kaya ang payo niya kay Seika, sa halip na matutong huwag umiyak, mas mahalagang alamin kung ano ang nagpapagalaw sa puso niya. Napaluha si Seika sa narinig, bigla namang dumating si Ri at nang malaman niyang wala pa silang nahuhuling isda, basta na lang siya bumaril ng ilang isda sa ilog at iniabot ito kay Seika. Masayang tumakbo si Seika pabalik sa kampo upang ibigay ito kay Seiji. Samantala, sinabi ni Ri na laging masaya ang aura ni Seika kapag kasama si Shigeru. Naniniwala siyang si Shigeru ay taong kayang magpasaya ng iba ng natural at magiging ligtas ang buong party nila sa maraming aspeto habang kasama siya. Napahiya si Shigeru sa papuri, pero kalaunan ay nagpasya na rin siyang bumalik. Pinigilan siya ni Ri at nakiusap na huwag isiwalat ang tunay niyang pagkatao dahil baka mabuwag ang grupo nila, at pumayag naman si Shigeru. Di nagtagal, nakarating na sila sa kampo kung saan sina Seiji at Seika ay nagsimula ng magluto. Habang sabay-sabay silang kumakain, ginaya ni Seika ang kilos ni Ri habang tinanong naman ni Shigeru si Seiji kung ano ba ang iniisip niya sa tunay na hangarin ng kanilang paglalakbay. Naging seryoso si Seiji nang marinig ang tanong at sinabing wala pa silang tiyak na layunin sa ngayon. Ang pagdating sa lungsod ng Valeria ang agarang goal nila, at balak niyang pag-aralan pa ang mundong ito at ang mga problema nito upang malaman nila kung ano ang dapat nilang gawin. Namangha si Shigeru Yoshioka sa pagiging lohikal ni Seiji, pero bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa mga damo. Mula sa kagubatan, lumabas ang isang babae na sugatan at pagod, at agad itong bumagsak sa harap ng grupo ni Shigeru. Sa kanyang panaginip, inalala ng babae kung paano siya tumakas mula sa mga bandido. Bagamat isa rin siyang reincarnator, hindi niya nagawang labanan ang mga ito, at isinisi niya iyon sa isinulat niya sa kanyang special note. Sa dating buhay niya, medyo pangit daw siya at iniwan siya ng boyfriend niya para sa mas magandang babae. Madalas siyang kutsain ng mga tao sa paligid niya kaya natutunan niyang kamuhian ang mga magaganda. Biglang natapos ang panaginip at nagising siyang nasa campsite na, inaalagaan ni Seiji. Sinabi nito na nilinis na ang kanyang mga sugat at nilapatan ng paunang lunas. Dumating naman si Seika dala ang mainit na tubig para linisin pa siya, pero napatras ang babae dahil nainis siya sa kagandahan ni Seika. Ipinaliwanag ni Seiji na si Seika rin ang gumamit ng healing magic para sa kanya, pero lalo lang itong nairita. Nang sinubukan siyang kausapin ni Seika, mas lalo siyang naasar at hiniling kay Seiji na dalhin siya malapit sa apoy. Nasaktan si Seika, pero gusto ni Shigeru na matutunan niyang hindi dapat agad pumasok sa personal space ng ibang tao lalo na kung kakakilala pa lang. Higit pa doon, gusto ni Shigeru na lumayo siya sa babaeng iyon, isang babaeng may isang braso, dahil alam niya ang tunay na motibo nito. Noong bumagsak pa lang ang babae, pinapunta siya ni Seiji para kumuha ng tubig. Habang papunta sa ilog, hinarang siya ni Ri at ang seryosong ekspresyon nito ang nagpahiwatig na may mali. Sinabi ni Ri na ang babaeng iyon ay isa ring reincarnator gaya nila, pero ang kanyang special note ay delikado. Isinulat niya roon na, hinding-hindi niya mapapatawad ang mga magaganda, at brutal niyang papatayin ang mga ito. Pareho silang nakaisip na si Seika ang target nito. Bumalik sa kasalukuyan, kinomfort ni Seiji ang babae at ipinakilala niya ang sarili bilang Ria. Tinanong ni Seiji si Ria kung gusto ba niya ng pagkain at agad naman siyang pumayag. Pero habang iniaabot ni Seika ang mangkok, hindi na napigilan ni Ria ang puot na nararamdaman niya sa loob. Sinubukan niyang abutin ang kanyang sandata, pero buti na lang at kinuha na ito ni Ri kanina at binabantayan siya sa lahat ng oras. Si Shigeru Yoshioka ay nakamasid din para agad siyang pigilan kung may balak itong masama. Ngunit sina Seiji at Seika ay walang kamalay-malay sa panganib. Nang tanungin ni Seiji si Ria kung paano siya nasugatan, sinabi nitong inambush daw ang grupo nila at nahiwalay siya sa mga kasama niya. Nagtaka si Shigeru kung alin sa kwento ang totoo, pero naniwala si Seiji at inalok siyang protektahan hanggang makarating sila sa Valeria. Masaya si Ria sa alok, pero nang magsalita si Seika at sinabing dapat magtiwala sila sa kanilang party leader, muling nag-init ang ulo ni Ria at nasaktan pa ang kanyang sugatang braso. Pinakalma siya ni Seiji, pero sinabi ni Ria na kailangan niyang pumunta sa ilog. Niyaya niya si Seika na samahan siya, pero alok ni Seiji na siya na lang ang sasama. Sagot ni Ria,
Maliligo raw siya roon at kung sasama si Seiji, baka isa itong tunay na manyak. Napahiya si Seiji, at inosenteng tinanong pa ni Seika kung manyak ba talaga siya, sapat para ma-knock out si Seiji sa sobrang emotional damage. Habang papalapit si Shigeru para aliwin siya, binalaan siya ni Ria na kapag lumapit siya ng kahit 10 talampakan, sisiga siya. Sagot ni Shigeru, wala rin naman siyang balak lumapit. Biglang dumating si Ria at inalok na siya na lang ang sasama kay Ria sa ilog, pero dahil hindi siya makapagsinungaling, kitang-kita sa mukha niya ang intensyon. Naisip ni Shigeru na sana man lang ay natutunan nitong itago ang kanyang murderous intent, dahil lalong natakot si Ria at iginiit na si Seika na lang ang sumama. Walang pagtutol si Seika at ibinalik pa ang sandata ni Ria sakaling umatake ang mga halimaw. Nataranta si Shigeru dahil mas nalalagay ito sa panganib, kaya agad siyang sinundan ni Ria para bantayan si Seika. Sinubukan ding sumunod ni Shigeru pero pinigilan siya ni Seiji, sabay sabing dapat igalang ang privacy ng mga babae. Sagot ni Shigeru, si Ria ay delikado, pero ang sagot ni Seiji, tunay ngang mapanganib ang alindog ng isang adult woman. Ayaw ni Shigeru sa mga simp na ganyang banat, pero para hindi mahalata, nagdesisyon siyang tumalon pabalik-balik sa dalawang lokasyon gamit ang sobrang bilis para mabantayan si Seika. Gulat si Seika nang mapansing parang malabo ang anyo ni Shigeru, pero sinabi ni Shigeru na baka napagod lang siya at namamalikmata. Pinayuhan niya itong magpahinga at ginamitan ng sleep spell para agad makatulog. Pagkatapos ay agad siyang nagtungo sa ilog kung saan nahuli niyang tinutukan ni Ria ng espada si Seika. Gulat si Seika at tinanong kung may nagawa ba siyang masama. Sagot ni Ria, wala naman siyang kasalanan at isa siyang mabait na babae, pero hindi raw niya kayang suwayin ang isinulat niya sa special notes. Isinumpa raw niya na papatayin niya ang lahat ng magaganda dahil sinira ng mga ito ang buhay niya sa mundo. Kaya pagdating niya sa mundong ito, nagplano siyang maghiganti. Sumali siya sa iba't ibang party, pinapatay ang mga magaganda, at saka tumatakas. Pero sa huli, nasundan pa rin siya, sinabi niya ngayon ay si Seika naman ang mamamatay. Ngunit bago pa man siya makasugod, binaril ni Ria ang espada niya palayo. Tinulak niya si Ria, at habang sinusubukan nitong kunin muli ang sandata, dumating si Shigeru at hinawakan ang kamay nito. Umalma si Ria at sinabing bitawan siya, pero inilabas ni Shigeru ang kanyang espada at sinabing hindi na siya makakatakas, bigla na lang may kumislap na maliwanag na ilaw na nagpagulat sa kanilang lahat, nang tiningnan nila ang pinagmumulan ng liwanag, nakita nilang ito ay nanggagaling kay Seika, na ngayon nag-transform at naging isang literal na angel. Nagulat si Shigeru nang malaman na bukod kay Seiji, may isa pa silang kasama sa grupo na kayang mag-transform. Lumulutang si Seika papalapit kay Rhea at sinabing wala nang kailangang masaktan pa. Pero binyantaan siya ni Rhea na lumayo kung ayaw nitong mamatay. Biglang sumakit ng husto ang putol na braso ni Rhea kaya siya ay bumagsak sa lupa. Tinanong siya ni Seika kung gusto ba talaga niyang manakit ng tao, at sagot ni Rhea, hindi niya gusto pero hindi niya kayang labanan ang nakasulat sa kanyang special note. Naawa rin si Shigeru sa kawawang babae na naging parang babaeng Jeffrey Dahmer dahil sa mga notes niya. Pero naniniwala si Seika na may paraan pa para magbago ang lahat. Nilapitan niyang muli si Rhea, pero sinampal siya nito. Sa halip na umatras, taimtim na nanalangin si Seika na sana'y tumigil na ang sakit. Biglang may malakas na liwanag na lumabas mula sa kanyang mga palad, at ang putol na braso ni Rhea ay biglang muling tumubo. Naiyak si Rhea sa sobrang tuwa nang makita niya ulit ang kanyang braso. Lalong namangha si Shigeru, dahil kahit isa siyang absolute god, hindi niya kayang gumawa ng ganoong himala. Inamin ni Seika na isinulat niya sa kanyang special notes na kapag may nasasaktan sa mga kaibigan niya, gusto niyang maging isang anghel para pagalingin sila at ibalik ang mga nawala sa kanila. Naluha si Rhea nang mapagtanto niyang itinuturing pala siyang kaibigan ni Seika. Dito na nagsimula si Seika na ikwento ang kanyang nakaraan, na dati ay may malalim siyang peklat sa mukha at nawalan ng isang mata, at ayaw niyang maranasan ito ng iba. Naniniwala siyang hindi niya kayang pagalingin ang emosyonal na sugat ni Rhea, pero maaari nilang sama-samang hanapin ang lunas. Subalit bigla siyang pinapaalis ni Rhea habang tinatawag siyang pangit. Bigla namang may naisip si Rhea at sinabing pangit ang mukha ni Seika kapag umiiyak, kaya hindi na siya ang target nito. Tumakbo siyang palayo habang naiwan si Seika na litong-lito at nasaktan. Nagdesisyon si Shigeru na sundan si Rhea para malaman ang balak nito.
Maya-maya, bumalik si Seika sa kanyang normal na anyo at nawalan ng malay, pero buti na lang at nasalo siya ni Shigeru. Samantala, si Rhea ay nagtungo sa isang tahimik na lugar, nag-ukit ng kung ano sa isang puno, at pagkatapos ay itinapat ang kanyang espada sa kanyang mukha. Ngunit biglang dumating si Shigeru at mabilis na sinampal palayo ang espada mula sa kamay ni Rhea, matapos siyang sabihan ni Riz na tangkang bulagin ni Rhea ang sarili para hindi na gumana ang epekto ng kanyang special notes. Tinanong siya ni Rhea kung nandyan ba siya para patayin siya, pero sagot ni Shigeru, hindi siya bumaba sa ganong antas. Sinabi niya kay Rhea na kung sasaktan niya ang sarili niyang mga mata, malulungkot si Seika, pero nauunawaan din niya ang dahilan ng babae. Kaya't inalok niya ito ng isang kasunduan, mawala ang paningin ni Rhea, pero hindi mawawala ang kanyang mga mata. Nagulat si Rhea at tinanong kung paano niya ito magagawa. Kaya ipinakita ni Shigeru ang ultimate dark element skill na tinatawag na Five-Finger Underworld Seal, na kayang aiselyo ang isa sa 5 senses ng isang tao, kapalit ng mas malakas na lakas. Tinanong ni Rhea kung sino ba talaga siya para magkaroon ng ganong kalakas na spell, at pabirong sagot ni Shigeru, isa lang siyang negosyanteng paubos na ang pagkain. Ipinaliwanag niyang ito ang pinakamagandang bagay na maya-alok niya, mabubulag si Rhea, pero hindi masasaktan ang kanyang mga mata. Dagdag pa niya, ang spell ay mananatili hanggang ito ay mapawi ng isang malakas na light element spell, kaya matagal bago ito mawala. Tinanong siya ni Rhea kung bakit siya nagpapakahirap para kay Seika, at hinala niya, dahil maganda ito. Pero sagot ni Shigeru, hindi siya ganon kababaw, inamin niyang nagkamali siya sa paggamit ng sarili niyang special notes. Noon, wala siyang tiwala kahit sa sariling party, pero si Seika, kahit pangit siya, ay naging mabait sa kanya, kaya ngayon sinusubukan niyang bayaran ang utang na loob niya rito. Sagot ni Rhea, siguro masarap nga ang may maayos na party, at inalok siya ni Shigeru na sumama sa kanila dahil tiyak na tatanggapin siya ni Seika kapag nalaman nito ang totoo. Ngunit tumanggi si Rhea, dahil sa dami ng kasalanan niya, gusto na lang niyang likhain ang sarili niyang landas. Gayunman, tinanggap niya ang kasunduan tungkol sa pagkabulag, kaya agad ginamit ni Shigeru ang skill sa kanya. Maya-maya, bumalik siya kay Seika na noon ay nagising na. Ikinwento niya kung paano nag-regenerate ang braso ni Rhea gamit ang kapangyarihan ni Seika, at natuwa si Seika sa pag-asang mas marami pa siyang matutulungan gamit ang kakayahan niya. Gayunman, sinabi ni Shigeru kay Seika na dapat nilang itago ang kanyang kapangyarihan dahil sobrang mahalaga ito. Hindi niya agad maintindihan ang dahilan ni Shigeru, kaya ipinaliwanag niya na sa mga kwento, ninanakaw ng mga magnanakaw ang mga bagay na may halaga, at kabilang dito ang kakayahan ni Seika. Medyo nalungkot si Seika sa narinig, pero lalo pang pinatibay ni Shigeru ang paliwanag niya nang sabihin niyang tinangkang patayin siya ni Rhea dahil maganda siya. Ayon sa kanya, dapat niyang protektahan ang sarili mula sa masasamang tao gaya nito. Tinanong siya ni Seika kung ano ang dapat niyang gawin. Sagot ni Shigeru, hindi naman niya kailangang pagdudahan ang lahat, pero dapat niyang obserbahan ang asal ng mga tao para malaman kung kaibigan o kalaban ang mga ito. Na-excite si Seika sa narinig, kaya't sinabi pa ni Shigeru na kung sakaling makasalubong siya ng taong delikado kahit naging maingat siya, kailangan lang niyang tawagin siya ng malakas at agad siyang pupunta para tumulong. Dagdag pa niya, ayos lang na magkamali si Seika minsan o 2 beses dahil susuportahan niya ito. Na-touch si Seika at inabot ang kamay kay Shigeru para ipakita na sang-ayon siya, gamit ang isang handshake bilang tanda ng kasunduan. At kahit alam ni Shigeru na masasaktan siya ng malala, tinanggap niya ang kamay ni Seika. Nakaramdam siya ng matinding sakit, pero pinilit niyang tiisin para hindi niya maipit ang kamay ng dalaga. Kinabukasan, sinabi ni Shigeru kay Seiji na umalis si Rhea noong gabi at may iniwang mensahe para kay Seika bago ito umalis. Dinala niya ang buong grupo sa punong inukita ni Rhea ng kanyang mensahe. Sa sulat, nagpasalamat si Rhea kay Seika sa pagpapagaling hindi lang sa kanyang katawan kundi pati sa emosyonal niyang sugat. Nangako rin siya na tutulungan si Seika kung muli silang magkikita. Naiyak si Seika sa nabasa at nasabi ni Seiji na sana man lang ay nakapagpaalam sila kay Rhea. Ngunit sinabi ni Shigeru na masaya si Rhea nang umalis siya, at sinabi nitong gusto niyang hanapin ang sarili niyang landas. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay papunta sa lungsod ng Valeria.
Habang nag-uusap sina Seiji at Sulka tungkol sa pagkasabik nila sa bagong lugar na pupuntahan, naalala ni Riz ang pag-uusap nila ni Shigeru kagabi. Ikinwento ni Shigeru kung paano niya inalis ang paningin ni Rhea para hindi na ito umatake ng mga babae. Labis itong ikinagulat ni Riz, mas lalo pa siyang nabigla sa transformation ni Seika, dahil wala namang nabanggit sa kanyang special notes tungkol sa ganoong klase ng pagbabago. Samantala, ang special notes ni Seiji ay may sobrang detalyado, at kahit nakakahiya, napaliwanag tungkol sa kanyang transformation process, at kahit maalala lang ito ay napapailing na si Riz sa takot. Gayunpaman, sinabi ni Shigeru na kailangan niya ang buong dokumento ni Seiji sa sulat, dahil gusto niyang malaman kung may kahinaan si Seiji na pwedeng maging problema sa hinaharap. Hindi man komportable si Riz, tinanggap pa rin niya ang task. Sinabi ni Shigeru na hindi niya kailangang madaliin iyon dahil gusto lang naman niya makuha ang impormasyon bago pa man magdesisyon si Seiji tungkol sa magiging layunin nila sa paglalakbay. Pinapaalala niya kay Riz yung sinabi noon ni Seiji, na gusto muna niyang makita ang mundo gamit ang sarili niyang mga mata bago siya magtakda ng layunin. At may ideya si Shigeru kung ano ang pinakamagandang layunin, para sa kanya, nararapat maging hari si Seiji. Base sa kwento ng scammer na si Kayahiro, kahit daw mga galing sa ibang mundo ay pwedeng maging hari sa mundong ito. Para kay Shigeru, inosente si Seika at wala pa talagang alam sa totoong mukha ng mundo, pero si Seiji ay may kaalaman sa madidilim na bahagi ng buhay ngunit napanatili pa rin ang kanyang mabuting puso. Naniniwala siyang kung si Seiji ang mamumuno sa isang kaharian, maraming inosenteng tulad ni Seika ang matutulungan. Sinagot siya ni Riz na baka siya rin ay pwedeng maging ganoon. Pero sagot ni Shigeru, kung gaano kababa ang kita niya, siguradong magiging pinakamahirap na bansa ang mapupunta sa kanya, at sa totoo lang, hindi siya pang leader. Sa kabilang banda, may natural na charisma si Seiji na nakakahatak ng tiwala ng mga tao at kaya nitong pamunuan sila sa anumang sitwasyon. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sila Shigeru at Riz ay may sarili ng layunin na hiwalay sa dalawang natitirang kasama nila sa party. Sa simula pa lang, layunin na nina Seiji at Seika na mag-level up ng todo, at hindi ito magiging mahirap dahil isang napakalaking horde ng monsters ang nasa harapan nila. Sinabi ni Seiji sa lahat na babanggain nila ang mga halimaw at tatanggo sa city gate. Pero habang tumatakbo na sila, bigla siyang huminto at sinabing kailangan niyang atali ang kanyang sintas. Kahit parang kasing dami ng zero sa bank account ko ang sintas ng sapatos niya, naniwala si Seika at nagpatuloy sa pagtakbo. Sumunod sa kanya si Shigeru at gumawa ng wind wall para protektahan siya mula sa mga halimaw, tapos lumingon siya at nakita si Seiji na sumisigaw na parang si Goku para mag-transform sa kanyang Super Saiyan Angel form. Ang iniisip ni Shigeru, hindi naman kailangan pa ng acting na may sintas para lang dito. Pero bigla niyang naalala na tuwing nagtatransform si Seiji, palaging napupunit ang damit nito, at hindi biro ang presyo ng mga iyon. Buti na lang, naalala rin ni Seiji, kaya't hinubad niya muna ang kanyang mamahaling damit, maayos na tiniklop, at saka ulit nagsimulang sumigaw. Samantala, nakaisip ng plano si Shigeru kung paano rin makakatulong si Sulka para mag-level up. Nakahanap siya ng lumang guho o ruins na pwede nilang gawing silungan, pero nagsimulang akyatin ng mga halimaw ang pader. Iminungkahi ni Riz na patumbahin ang mga ito, at agad namang sinunod ni Seika. Gumamit si Shigeru ng Blessings of the Almighty God para tumaas ang stats nila at hindi na sila mahirapan. Naisip niyang patagilan ang laban hanggat kaya nang hindi pumapatay ng halimaw, kaya gumawa siya ng mga golem mula sa putik para abalahin ang mga halimaw sa isang ligtas na paraan. Paglingon niya ulit kay Seiji, nadismaya siya dahil sumisigaw pa rin ito. Kailangan ni Seiji ng galit para mag-transform, pero wala siyang nararamdamang galit ngayon. Biglang naalala ni Seiji ang panahong natapakan ng intern ang kanyang sapatos, at doon siya kumuha ng puot para mag-transform, nang hindi napupunit ang damit. Tumakbo siya pababa ng burol, at napaisip si Shigeru kung bakit may pakpak pa siya kung tumatakbo rin naman. Umakyat si Seiji sa ruins kung saan naroon na ang party nila, at si Riz, sa oras na makita ang mga kinikilos niya, ay agad na nakaramdam ng matinding cringe attack. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang wandering adventurer na nagngangalang Hero Aldin, at pagkatapos ay tumalon siya pababa at tinapos ang mga halimaw gamit ang kanyang special powers. Labis ang paghanga ni Seika sa kanya,
pero si Riz ay halos hindi na mapigilan ang pagduduwal sa sobrang cringe ng mga ginagawa niya. Samantala, patuloy sa pakikipaglaban si Seiji sa mga maliliit na halimaw, pero nang humarap siya sa isang higanteng rock golem, bigla niyang pinatay ang kanyang kapangyarihan para makapag-aura farm mamaya gamit ang paglipad at iba pa niyang galaw. Sa huli, nolipol niya ang lahat ng halimaw at bigla siyang naglaho bago bumalik sa dati niyang anyo. Hindi man lang nagduda si Seika na si Seiji rin ang si Aldin, at masayang-masaya niyang ikinwento kung gaano kagaling ang hero. Natuwa si Seiji sa narinig at gusto rin niyang purihin siya ng iba. Habang pinagmamasdan ito, napaisip si Shigeru kung tama bang gawin ng hari ang ganitong klaseng self-absorbed na tao. Pero hanggang doon muna ang kwento sa video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.